Alam nyo, nung Enero 2023, may isang post na biglang nag-viral sa social media. Tungkol ito sa isang panaginip. Pero hindi ito ordinaryong panaginip. Ito raw ay isang detalyadong propesiya tungkol sa World War III, kumpleto sa mga sundalo, mga alyansa, at, eto ang interesting, isang pizza. Oo, pizza. So, anong koneksyon nito? Halika, samahan niyo akong himayin ang bawat bahagi nito base mismo sa salaysay ng orihinal na nag-post. So para malinaw sa lahat, dito tayo magsisimula. Sa mismong orihinal na Facebook post ni Narciso Olalo. Lahat ng pag-uusapan natin ngayon, galing mismo sa isinulat niya. Walang bawas, walang dagdag. Ito yung linya na talagang nakakagulat. Bigla ka lang naisip na nasa gitna pala kami ng kasagsagan ng giyera. Grabe, 'di ba? Isang iglap lang, bigla na lang nasa gitna na sila ng giyera. So paano ba sila napunta sa sitwasyong 'yun? Okay, so unahin muna natin yung kwento mismo. Isat muna natin yung eksena. Bago natin pag-usapan yung mga interpretasyon, alamin muna natin kung ano ba talaga ang nangyari sa loob ng panaginip. Sa umpisa, sobrang payapa. Imagine niyo to, nasa dalampasigan ka, kasama mo si Hesukristo, tapos nagluluto kayo sa apoy. Ang tahimik, ang kalmado, di ba? Sino ba namang mag-aakala na itong peaceful na eksena na to ay hahantong pala sa isang propesiya ng digmaan? Tapos, bigla na lang may umugong, isang fighter plane na nanggaling sa kanluran. Yun na, yun yung senyales na tapos na ang kapayapaan. Dito na nagsimulang maging bangungot yung buong panaginip. At yung takot, ramdam mo talaga. Nagpanik sila. Nagmamadali nilang pinatay yung apoy gamit ang tubig dagat dahil baka raw makita sila ng mga sundalo dahil sa usok. Pagkatapos, tumakbo sila para magtago sa isang makapal na damuhan. Kitang-kita mo yung urgency at yung panganib na nararamdaman nila. At dito yung parteng medyo nakakakilabot. Nagtanong siya, "Best friend, kumusta yung asawa at anak ko?" Ang naging sagot sa kanya-kanya na lang munang mag-survive. Grabe, isipin mo yun, yung personal na pag-aalala mo para sa pamilya mo, sinagot ng isang brutal na katotohanan na sa gyerang ito, wala kang ibang aasahan. Sa yun yung panaginip. Malinaw na yung mga nangyari. Ngayon, punta naman tayo sa interpretasyon. Ano ba ang kahulugan ng mga simbolong ito? Alamin natin, base mismo sa paliwanag ni Olalo, ha? Okay, so ayon sa kanya, bawat detalye may ibig sabihin. Yung apoy na pinatay nila, yun daw yung mismong spark na magsisimula ng World War. Yung fighter plane, yun yung unang bugso ng mga atake, posibleng mga missile strike. At yung pagtatago nila sa damuhan, sabi niya, simbolo yun na kahit anong tago mo, wala kang tatakbuhan dahil global yung conflict. At ngayon, dumating na tayo sa pinaka-iconic, yung pinaka-viral na part ng lahat. Ito na, yung tinatawag na pizza prophecy. Bakit pizza? Kasi may hinati-hati raw na parang pizza. So habang nagtatago sila, nakita raw nila ang eksenang to. May isang sundalo, pero hindi siya nakikipag-away. Ang ginagawa niya, may hinihiwa siya, parang naghihiwa ng pizza. Tapos ipinamamahagi niya yung mga hiwa sa iba't ibang bansa. Pero teka, hindi ito basta-bastang food sharing. At take note, specific yung mga binigyan. Pinangalanan niya yung mga Hapon, Taiwanese, Canada at Amerika. Tapos may iba pa raw siyang hindi na maalala. So dito pa lang, may geopolitical angle na agad. Malinaw kung sino-sino yung mga magkakaalyansa sa kasunduan na to. So eto na yung punchline, hindi pala literal na pizza. Yung pizza, simbolo raw yan ng mga kasunduan o mga international agreement, parang NATO, ganyan. So yung paghahati-hati, yun na raw yung pag-activate ng mga alyansa oras na pumutok ang gyera. Tapos may sinabi pa raw yung isang sundalo sa panaginip. Sabi raw, kung ang China at Russia ay hindi pa kainin ang mga taong apektado, sa halip ay papatayin nila ang mga ito. So dito sa narrative ng panaginip, malinaw kung sino yung nasa kabilang panig. Okay, so matapos nating himayin yung mga simbolo at yung pizza, ano ngayon yung pangkalahatang takeaway? Ano yung pinaka-warning ng buong panaginip? Bumabalik tayo sa konsepto ng kanya-kanya na. Yung phrase na kanya-kanya na, mabigat pala yung ibig sabihin. Hindi lang simpleng every man for himself. Ayon sa interpretasyon, ang ibig sabihin daw nito, sa darating na World War, lahat ng bansa magsasara.
walang tatanggap ng refugee. Isang global catastrophe kung saan wala kang mapupuntahan para lumikas. Literally, wala kang matatakbuhan. So, bakit kailangan mangyari yung ganito katinding sakuna? Well, ayon sa post, isa raw itong paghuhukom. Isang judgment. Dahil daw yung mundo nalulunod na sa kasalanan. Kasakiman sa pera, sa papuri, at sa kapangyarihan. Ito raw yung divine reason sa likod ng lahat ng ito. Okay, para sa huling bahagi, pag-usapan naman natin yung conviction. Gaano ba kasigurado yung nag-post dito? At bakit niya sinasabing kailangan itong magkatotoo? Hindi lang siya sure, hindi siya 99% sure, hindi rin 100%. Ang sabi niya, ang katiyakan na mangyayari ito ay higit pa sa 100%. Sobrang taas ng conviction niya, di ba? Para sa kanya, hindi natuhula. Isa na itong katotohanan na tiyak na mangyayari. Pero bakit? Bakit ganun siya kasigurado? Ito yung logic niya, based sa post. Kailangan daw talagang mangyari. Dahil kung hindi, sasabihan nilang sinungaling ka. Gets nyo? So yung mismong pagkatotoo ng propesiya ang magiging ebidensya na totoo yung sinasabi niya at galing ito sa itaas. At dyan tayo magdatapos. Sa isang mundong puno ng tensyon at hindi pagkakaunawaan, ano nga ba ang papel ng mga ganitong klase ng propesya? Paano natin tinitimbang ang mga balang tulad nito? Isang tanong yan na iiwan ko sa inyo para pag-isipan tungkol sa paniniwala, sa takot, at sa kung paano natin hinahanapan ng kahulugan ang mga nangyayari sa paligid natin.